dumito na po tayo mga kababayan. Simula umpisa hanggang dulo, impeachment po ang ating pag-uusapan mga bossing Chief Amo Sir. Patungkol po doon sa pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Presidente mga kababayan. Dito tayo umumpisa sa mga degamo. Yan. It Baka makakalimutan nyo ha. Diyan sa bandang ilalim, may parang arrow dyan na nakaganon, nakaturo. Pipindutin nyo lang yon para i-share itong video na to. Ang laking na po nun. Ang laking tulong na po sa aming mga vlogger nung pag-share at pag-like dito sa mga video yung ginagawa po namin. Shiro Kansaki, game. I heard that today is the birthday of your husband. Ay, wow. aba po, that's right po. Eksakto. Doon sa hearing ng Vice Presidente, mga kababayan, doon sa Kongreso. Birthday po ng asawa ni Mrs. Degamo. And instead of spending it with him, Ito ang sinasabi na bumanat daw po at rumatrat dito sa kampo nila. Yung sila Tebes daw ho, mga kababayan. dun sa amin, I decided to come today because there are things that troubles me that I would like to raise to this august body. All right. Let's hear from the Honorable Congresswoman Janice Digamo. Madam Chair, hindi po ako lawyer. Pero sa tingin ko po, what I am about to say has something to do with the security, not just of the province of Negros Oriental, but in a bigger scale, the whole country in general. The Vice President and the alleged mastermind of my husband's murder Wait lang. Sabi, the Vice President and the alleged na bumira doon sa kanyang asawa appear to share a common connection. Sige nga, tuloy natin, pakinggan natin. Mukha daw may pagkakatugma Through attorney Ferdinand Topacio, Naku. Okay. who is both the lawyer of Mr. Teves and a known ally of the VP. Hindi, si Topacio naman mga kababayan. Asahan mo lagi si Topacio, mga bossing. Kapag yung kliyente mukhang medyo sabit-sabit, asahan mo, si Topacio, tatanggapin yan. Di mo ba? Tingnan mo, bakit hindi ho natin masasabi yung mga ganitong mga senaryo? Alice Guo, Topacio. Di ba? Kita na natin na ginagago tayo ni Alice Guo doon sa Senado. Puro pagsisinungaling. Sino ang lawyer? Topacio. Di ba? Tebes. Eto din. Topacio din. Di ba? Yung kapag medyo mukhang tagilid na yung isang tao, Topacio ang kinukuha agad na lawyer no? We also learned that the Vice President visited Mr. Teves while he was in jail. Wow. Nabalita yun no? Kung di ako nagkakamali, may 2 hanggang 3 buwan, mga bossing, no? Nung nabalita na binisita daw ng Vice Presidente di umano si Tebes doon sa Oblo. At first, there were different reports about that visit. Later, it was clarified that the visit was indeed of Mr. Teves, according to SILG Remulla. Okay. However, during a Justice Committee hearing, Congressman Chel Jokno raised a serious concern that the purpose of that visit may have been related to harming Mr. Madriaga, a witness to this case. Naalala niyo po, mga kababayan, nung bago-bago pa lang umuusbong, no? Madriaga doon sa kulungan, na sinasabi nga, balak ilipat po doon sa Congress, may napabalita na may gustong bumanat kay Madriaga at kapapasok lang ng kulungan nung gustong bumanat kay Madriaga, kaya na-alerto sila. Kaya gusto nung lawyer ni Madriaga na ipalipat po si Madriaga ng kulungan.
Madam Chair, if there is even a possibility that this is true, this is really very alarming. Until now, we have not heard any clear explanation from the VP. Mhm. There was an interview that she was asked whether or not the visit indeed took place. And the answer was brushed aside, and I think what she said was hindi niya kilala si Madriaga, but did not answer directly whether or not she. Hindi kilala si Madriaga. Diyos ko naman po, ang dami na pong video na lumalabas. Yung mga DDS, alam nyo naman po, mga utu-utu yan eh, no? Kahit anong ibalita po niyan na hindi papabor sa vice-presidente, hindi ho nila papaniwalaan. At mas papaniwalaan nila yung vice-presidente. Kahit na harap-harapan na po mga boss chief amo sir, na isinasampal sa mukha nila yung mga video na magkasama si Ravil Madriaga at ang ating vice-presidente. Yung may mga pagbati pa, kahit na harap-harapan na po, ipinapakita yung mga ORCR ng mga motor na pinagbibili ni Madriaga. Hindi pa din ho maniniwala yung mga yan. Madali po silang mapaniwala. Alam nyo kung saan? Pag kami inilapag na maleta, tapos wala naman tao, eroplano nasa likod, maleta nasa harap, sasabihin kay Martin Romualdez o kaya kay Pangulong Bongbong Marcos, yung mga yan, papaniwalaan ho agad. Ganun ho, kauto-uto, yung mga yan, mga bossing. Yung kumpletos, rekados, ebidensya na, no? Laban doon sa mga sinusuportahan nila. Hindi nila papaniwalaan. Pero yung kapag bumanat yung kampo nila ng kulang-kulang ang ebidensya at walang kaklaro-klaro, paniwalang-paniwala yung mga ugok na yan. Went to visit Teves in jail together with his lawyer. As the second highest official of the country and someone who plans to run for the highest position, Nakakatakot. the public deserves a clear answer. Ganito po kasi yun. When my husband was murdered, kayang gawin ito ng isang politiko. Mhm. At mas lalong kaya itong gawin ng walang katakot-takot kung ang backup ng isang taong may kilalang assassin Mhm. ay isang taong nakapwesto sa ikalawang pinakamataas na posisyon ng ating government. Totoo ho yan, mga kababayan. Kung ang presidente kaya pong pagbantaan ng vice-presidente, sino po tayo? Lalo na kami na mga maliliit na mga vlogger. Na hindi pumapabor at hindi panig sa kanilang sitwasyon. Sino po kami, mga bossing? Sino po kayo, no? Na hindi panig doon sa posisyon o doon sa kung ano mang kinatatayuan ng vice-presidente. Kaya nga po ako, naniniwala ako mga kababayan yung mga pagbabanta ng mga DDS, lalo-lalo na kapag pumapasok dito sa ating channel, no? Kayang-kaya nila ho yan, mga bossing. Kaya lang, pasensya na po. Ako naniniwala po ako, karamihan ng vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas, napaghandaan na yung mga ganito at alam na namin kung ano yung posibleng kaharapin namin o kahantungan namin kapag kumalaban doon sa mga gaya ng tao na kagaya nila. 'Di ba? We have Sabi ni Leo Glenn Tumala, ano ba yan? After ng vlog ni Boss Mike, Sir Vera, sa'yo naman, Sir Mike. Naku, salamat po. Ano po? also heard statements made publicly that included threats against other officials. Some may say these were said out of emotion, but for families like ours who have experienced real violence, we cannot take such statements lightly. Hi Tamura, shout out sa'yo. At saka ho, mga bossing, kung pagbabasihan po natin, mga kababayan, yung magkakapatid, kung pagbabasihan natin yung mga magkakapatid po, mga boss chief amo, sir, vice-presidente nung panahon ng kainitan ng impeachment at siya ay nagpa-press con para sana sumagot doon sa mga confidential funds at chuchuchu.
Pero na mas narinig natin, putol ulo. Gusto kong putulin ang ulo ng presidente. Ano po? Dahil hindi lang daw po ibinigay yung relos doon sa batang humihingi. Pero bulbuli na ho yun. Pagpaumanin niyo po ako doon sa word na ginamit ko. Ano po? Pero yung humihingi, kaya nang gumawa ng bata. Putol ulo. Si Baste Duterte naman, no, mga kababayan, ulo lang ni Bongbong Marcos. So sa nakikita natin, pag sama-samahin mo yan, si Pulong din, pag sama-samahin mo yung mga yan, mukhang talagang plano nitong mga ito na yariin si Pangulong Bongbong Marcos. Di ho ba? Oh, Kitty Pong Fiat, shout out from Bangkok. We know the words, we know that words, especially from powerful people, can have real consequences. That is why we are asking for clarity, truth, and accountability. In fairness to the Vice President, since she is not present today, Lagi naman di present. Ay, nakita ko yung Vice Presidente, alam niyo kung nasaan. Parang nasa ano siya eh, nasa isang ribbon cutting ho, mga kababayan ng Vice Presidente. No? Mas pumunta pa po doon kaysa ipaliwanag po. Hindi ko alam kung bakit nila pinapalampas yung mga bagay na dapat o sana mas makatutulong sa kanila. Kagaya po ng pag-appear dito at pagsagot sa mga katanungan kung pinagbantaan niya ba ang buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo o kung bakit niya sinabi yon. Alam niyo ang ginawa? Ayun, nasa ribbon cutting po, mga bossing. Mas inatupag ho yun. Kung ako ang nasa sitwasyon ng Vice Presidente, ay nako, bibigyan niyo akong pagkakataon, maipaliwanag sa madlang people, ay nako, igagrab ko agad yung opportunity na yan. Lalo na alam ko na kaya kong ipaliwanag at tama ako. Diba Tamura at Marge at I Am Batman at Leonida Negrillo? ari ko ba pong i-direct yung aking mga katanungan to the National Bureau of Investigation? You may proceed, Honorable Digamo. NBI Director, sir, may I know of the current status of the investigation regarding the reported jail visit po? Ayan. Well, nag-imbestiga po kami dyan dun sa visit na yan, and we have established that on two occasions, Vice President Sara Duterte visited the BJMP in Campagong Diwa, initially trying to visit Ramil Madriaga, but Sandali, so, kala ko ba hindi niya kakilala? Bakit niya bibisitahin? Hindi kaya tatakutin si Madriaga? Di ba? Anong purpose ng pagbisita? Yung tao, o kaya hindi kaya, eto pang merienda. No? Huwag ka na magsalita laban sa akin. Hindi kaya yun ang dahilan. Dalawa lang ho yan no? It's either, eto pang merienda, huwag ka na magsalita laban sa akin. Or, takutin si Ramil Madriaga. Di po ba? we were informed by Madriaga that he ayaw niyang humarap. At the same time, nung nangyari yon, ang pinuntahan niya ay si Arnie Tevez po. Kumpirmado. Si Tevez nga ang pinuntahan. May ebidensya po ba tayo? Kasi palagi nating sinasabi, dapat may resibo. In fairness to the VP, we need to show to the public na hindi lang po ito gawa-gawa na statement na nag-visit siya, hindi lang ito sinisiraan siya, kaya sinasabi na she visited. Nako, panigurado yung mga DDS sasabi, ayan na naman, sinisiraan nyo na naman ng Vice Presidente. No, kahit po yung mga taong taga-NBI na ang nagsasabi niyan. Maaari po kaya nating ma-include bilang evidence or pieces of evidence proof that indeed there was a visit that Sa logbook, di ho ba? Pwede makita ho yun. Sa logbook. O kaya CCTV camera. Siguro sa entrance may CCTV camera. Sa logbook, ayan, naglalag ho yan mga kababayan. O inilalag ng security kung sino ang lalabas at papasok Di ho ba? took place. It was confirmed by the then jail warden po doon, and in fact, the NBI are requesting for the CCTV Ayan even na. before. But
We have reports na may official report po kami na nangyari yung pagbisita. And we are also nag-issue kami ng subpoena to get the logbook po ng mga bumisita dito. Oh. Mahalagang parte po ang ebidensya sa ating pagtatanong because again, in the province of Oo, kasi madaming mga utu-utong mga DDS. Ano po, madaming mga utu-utong mga DDS na kahit isampal mo na sa kanila yung mga katarantaduhan at kalokohan ng mga Duterte, sisigaw pa din yan, Pilipinas, Duterte pa rin. Ayan, kagaya niyan. Oh, di ba? Si Brian Chavez, Pilipinas, Duterte pa din. Tanungin mo kung ano ba nagawa ng Vice Presidente, walang isasagot yan.